Sinasabi ng lahat na kahit 10 leon ay hindi kayang talunin ng isang tigre. Kaya ang unang ginawa ko matapos akong muling isilang bago ang katapusan, ay gastusin ang lahat ng ipon para bumili ng 100,000 tigre sa Hilagang Silangan. At nilagyan ng mabibigat na sandata ang paligid ng Tiger Park. Dahil kapag lumampas sa 9 bilyon ang populasyon ng mundo, magsisimula ang plano ng mundo na lipulin ang sangkatauhan. Sa panahong iyon bibilis ang ebolusyon ng mga hayop at halaman. At magsisimula silang manghuli ng mga tao ng baliw. Matapos akong muling isilang nalaman kung pwedeng makipagkontrata ang tao sa mga hayop. Kaya agad akong nagsimulang bumili ng mga tigre sa tuktok ng food chain. Simula sa pinakamabangis na Siberian Tiger sa buong mundo, hanggang sa ikalawang pinakamabangis na Bengal Tiger. Habang ang iba ay nagpapanik pa sa pagdating ng wakas. Mayroon na akong isang paraisong may 10,000 tigre. Sa loob ng Forest Park sa sandaling ito, ang direktor ng Wildlife Protection Bureau ay naguulat sa akin. Kuya Boluo, ayon sa inyong tagubilin, mula Chiangbai Mountains hanggang Greater Kingan Range, lahat ng tigre ay inilipat na sa inyong breeding base. Umabot na sa 73,000 ang bilang. Bahagya akong napakunot noo, bagamat napakarami na ng 3,000 Siberian Tiger. Palayo pa rin ito sa inaasahan ko. Dahil sa nakaraang buhay may lalaking tinawag na hari ng baboy damo. Nasa ilalim ng pulang buwan ay nakipagkontrata sa 300 baboy na kanyang inaalagaan. At mula noon ay naging parang beast tamer sa nobela, na kayang utusan ang 300 mabilis na nag-evolve na baboy. At naging isa sa 10 pinakamalalakas sa panahon ng wakas. Ngunit magkakaiba ang talento ng bawat tao. At may mataas at mababang antas ang bilis ng ebolusyon. Umaasa lamang akong gamitin ang dami ng mga tigre upang punan ang kakulangan ng aking talento. Kaya ginamit ko ang dahilan ng pagpapanumbalik ng ekolohiya upang muling kausapin ang direktor. Mapa Siberian man o South China Tiger. Basta meron ay libre kong aalagaan. Palihim pa akong bumili ng mga tigre sa black market ng karatig bansa. Hindi mahalaga ang lahi basta marami. Kailangang may hatid ang lahat sa Tiger Park bago ang bisperas ng bagong taon. Pagkasabi nito ay minaneho ko ang sasakyang pang-alaga papasok sa Tiger Park. Ibinuhos ko ang daan-daang ligaw na manok sa feeding area ng mga tigre. Pinagmamasdan ko ang mga mababangis na tigre habang kumakain. At hindi ko maiwasang mangarap kung makakontrata ko ang libu-libong mababangis na tigre. Sa panahon ng wakas ay tiyak na walang makakabangga sa akin. Ngunit ang mga tigre ay hindi tulad ng mga maamong hayop. Kahit nag-aral ako ng propesyonal na kaalaman sa pag-aalaga ng mababangis na hayop, wala pa rin akong katiyakan na mapanatili ang malapit na ugnayan sa bawat tigre. Ang mga tigre lamang na lubos kong mapagkakatiwalaan ay yaong mga pinalaki ko mula pagkabata. Ngunit kahit ang mga iilang tigre lamang ang makakontrata ko, tiyak na sulit pa rin ang lahat. Kaya ginugol ko ang 5 taon upang gawing parang kuta ang Tiger Park. Sa pinakasentro nito ay may isang bundok na may taas na 100 metro, na dating isang anti-aircraft base noong panahon ng digmaan. Ang buong bundok ay binubuo ng 100 metrong kapal ng granite. Kahit ang pinaka-advanced na bunker buster missile ay hindi ito mabubutas.